Ang kwento na mapapakinggan nyo ay hango sa totoong buhay at karanasan ito ni Pablo. Taong 1997 sa lugar ng Hinabangan, Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang umuwi ni Pablo sa Hinabangan. Nanuluyan siya sa kanyang tiyuhin, kung saan maganda naman ang pagtanggap nito sa kanya. Matagal nang hindi nakauwi itong si Pablo sa dami kasi ng kanyang trabaho. Halos hindi na niya nagawang makamusta ang kanyang pamilya. Ayon sa kanya, kung hindi pa siya natanggal sa trabahong yon, hindi pa siya magkaroon ng pagkakataon upang umuwi. Wala naman siyang nararamdamang sama sa kanyang amo. Bukod kasi sa marami na siyang naipong pera, alam niya sa kanyang sarili na sapat na ang kanyang pera para makapagtayo ng negosyo. Sa loob ng pananatili niya sa Hinabangan, naging maayos naman ang lahat. Masaya naman siya noon kahit papano. Gawa nung mga kababata niyang ilang taon nang hindi nakita, muli siyang magkaroon ng pagkakataon para makausap ang mga ito. Ayon dito, simpleng tao lang itong si Pablo. May maamong pagmumuka na halos hindi mo isipin na marami na palang pinagdaanang pagsubok. Unang tingin nga sa kanya ng mga kaibigan niya, isang taong walang kaalam-alam para sa mahirap na trabaho. Ngunit nagkakamali sila. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga kakilala, namuhay itong si Pablo bilang isang kanang kamay ng mayamang pamilya. Siya ang nagsisilbing sandata nito, kundi dahil sa kanya, nangingibabaw ang negosyong pinagsilbihan niya. Magmula nung mailibing niya ang kakompetensya ng mga ito, yun din ang hudyat ng pagwawakas ng kanyang trabaho. Sa puntong yon, minabuti niyang umuwi ng Hinabangan, tanda ng kanyang pagriretiro. Walang may alam sa ginawa ni Pablo, kaya inakala ng mga nanirahan sa kanilang lugar na isang disenteng trabaho ang kanyang pinagmulan. Kahit ganun man ang pagkakilanlan sa kanya, minabuti niyang manatili at hayaan na lang sa ganong isipan ang mga tao. Sa paglipas ng mga araw, nabuhay bilang tagatinda ng mga manok panabong itong si Pablo sa merkadong pinipwistuhan ng naging amo niya. Tuwang-tuwa naman noon ang kanyang tiyuhin dahil napakasipag nito sa trabaho. Sa tagal niya bilang tagabantay ng mga panindang manok ng amo niya, ay unti-unti siyang nahilig sa mga ito. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga lagayan ng mga manok, nagkita sila ng pinsan niya sa mismong pinagtatrabuhan niya. Pagsilay niya dito, napansin niyang nagdadalang tao ito. Kaya ang ginawa niya, pumuslit siya ng saglit sa trabaho para ito'y kausapin. Ning, hindi ka ba nag-alala para sa batang dinadala mo? Tingnan mo ang sarili mo, para kang hubot-hubad na naglalakad sa daan. Bungad na wika ni Pablo sa babae. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niya itong nilapitan at mabilisang inipitan ng pangontra. Pangontra yon sa mga aswang.
inaabisuhan din niya itong maging maingat sa lugar na pinuntahan niya dahil hindi niya alam kung sino ang totoo na nagpapakunwari. Nang marinig naman ng babae ang sinabi niya, sumang-ayon lang naman ito habang naglalakad papalayo. Dahil sa ginawa ni Pablo, kaya hindi maiwasan ng tiyuhin niya ang magtanong sa kanya. Kahit tahimik lang itong nagmamasid, aminado siyang labis na din itong nagtataka. Sa pag-alis ng babae, doon na din sila nag-usap ukol sa babaeng yon. Ayon sa katrabaho niyang tiyuhin niya, hindi pangkaraniwang ang ikinikilos niya noon. Dahil animoy nagmukha siyang may alam sa lihim na karunungan. Ang buong akala kasi nito, ilang taon siyang nagtrabaho sa Maynila kung saan hindi na uso ang kwento pagdating sa mga nilalang na hindi nakikita. Nasisiguro din ng tiyuhin niya na wala siyang kalam-alam pagdating sa ganong larangan. Dahil bago siya umalis sa lugar nila, mariing ipinagbawal yun ng yumao niyang ina. Nang marinig naman ni Pablo ang sinabi ng tiyuhin niya, ngumisi lang naman siya habang sumasagot dito ng Hindi rin naman kasi naging madali ang ilang taon kong ginugol sa lugar na yon. Alalahanin mo, tiyo, 14 na taon ako sa lugar na yon. Marami akong nakikilalang taong may ganitong kaalaman na siyang pilit kong matutunan. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang tiyuhin niya, kundi ang ngumiti. Matapos ang pag-uusap nila, minabuti nilang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa habang hindi pa sila nakikita ng amo nila. Habang kasagsagan sa pagbibinta ng mga manok panabong itong si Pablo, meron siyang nararamdamang kakaiba na umaligid sa paligid nila. Partida, maraming tao yon. Nung una, ipinagsawalang bahala pa niya ito. Subalit lumaon, nang pabalik-balik na presensyang yon, doon na siya napaisip na merong hindi tamang nangyayari. Nagparamdam lang kasi sa kanya ang ganong uri ng aura sa oras na merong malapit ng mamatay sa kinaroonan niya. Upang makumpirma ang kanyang kutob, napag-isipan naman niyang sumilip sa kanyang bulsa kung saan naroon ang langis na palagi niyang dinadala. Pagsilay niyang kumukulo ito, napamura na lang siya habang mabilisang tumayo. 3 oras niyang iniikot sa baryo ang kanyang paningin, ngunit hindi niya matuntun ang kinaroroonan ng mga ito. Sa takot na baka ang pinsan niyang buntis ang biktima ng mga yon, dali-dali naman siyang nagpaalam sa kanyang tiyuhin na ito na muna ang magbabantay. Hindi naman yun tumutol sa kanyang nais dahil kahit papano, nagampanan naman ni Pablo ang kanyang trabaho. Makalipas lamang ang ilang minuto niyang paglalakad, nadapo na nga siya sa bahay ng babae. Unang bumungad sa kanya ay ang asawa ng pinsan niya. Pagsilay nito sa kanyang papalapit, agad naman siyang sinalubong nito ng nakangiti. Nag-usap lang sila ng bahagya, sabay pasok sa loob ng bahay para maalis ang kanyang pag-alala.
Tinanong niya ito kung maaari ba siyang maglagay ng pangontra sa bahay nito nang siyang pumayag naman. Inaabisuhan din niya ito na mas magandang maglagay ng ganong mga bagay sa loob gawa ng buntis ang kanyang asawa. Matapos naman yung marinig ng lalaki, hindi naman ito tumutol. Nakadahilanang aminado din ito na hindi pala sila nagpapakonsulta sa mga albularyo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mariin naman niya ditong inilahad kung paano kaimportante yun para sa buntis ang magpakonsulta sa mga batikang albularyo. Sa patuloy ng pag-usap nila, doon niya napag-alaman na palagi palang nakukunan ang asawa nito. Ayon sa pahayag ng lalaki, 3 bisis na yung nagbuntis, subalit walang nabubuhay. Ang pinakamatagal na buwan na pagdadalawang taon nito ay nasa 5 buwan lamang. Dagdag pa nito, wala silang kalam-alam sa mga nangyayari. Gawa ng nasisiguro naman niyang hindi niya pinagtrabaho ang kanyang asawa sa mga panahong yon na nagdadalawang tao ito. Nang marinig naman ni Pablo ang sinabi nito, doon niya nalaman na paulit-ulit itong inaaswang. Ang mas nakapagtataka lang, hindi ito napapansin ng mga albularyong naninirahan sa kanilang lugar. Dahil sa mga bagay na kanyang nalaman, siya na mismo ang nagpresentang tumulong sa mag-asawa. Kalakip ng kanyang pangako, sinabihan din niya ang mga ito na hanggat pwede, huwag nilang ipagsasabi sa ibang tao ang kanyang ginagawa. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang umalis sa tahanan nito para makapaghanda. Kinagabihan, nang makapaghapunan na sila ng kanyang tiyuhin, formal naman siyang nagpaalam ditong tutungo siya sa lugar ng kanyang pinsan. Nang marinig naman ito ang kanyang paalam, hindi naman yun tumutol sa kanyang nais. Dahil yun ang unang pagkakataon nagagala itong si Pablo ng 10 oras ng gabi. Bago siya umalis sa tahanan, kabilin-bilina naman ito sa kanya na kung abutin siya ng hating gabi roon, mas mainam na wag na lang siyang umuwi. Dagdag pa nito, wag siyang magpakampante sa lugar, lalo na't hindi pa niya kabisado ang mga taong naninirahan dito. Dahil sa sinabi nito, agad siyang tumayo bilang pagsang-ayon. Maya-maya pa, nagpaalam na din itong matulog na, kaya ang ginawa niya, pumasok sa kanyang silid para kumuha ng gamit. Paghila niya sa aparador na pinaglalagyan niya ng kanyang damit, agad din naman niyang dinukot doon ang isang punyal na halos magkakalahating braso ang haba. Dubli din ang talim nito at gawa din ang punyal na yun sa purong tanso. Para hindi yun mapansin ng kanyang tiyuhin, sinisigurado niyang maayos ang pagkakasukbit nito sa kanyang bewang. Maya-maya pa, nang makalabas na siya ng kanilang tahanan, agad naman niyang tinungo ang daan patungo sa bahay ng kanyang pinsan. Pinili niyang dumaan noon sa talahiban nang sa gayoy hindi siya masilayan ng mga tao na maaaring nakatambay pa sa gilid ng daan. Sa pagdating niya sa likurang bahagi nito, agad naman niyang dinukot ang kanyang punyal. Sabay haplos sa pinakagitna nitong bahagi,
habang patuloy na nag-iihip ng dasal. Matapos niya yung gawin, binuksan niya ang dulong bahagi ng hawakan nito kung saan doon lumitaw ang mutya ng linta na matagal na niyang pinaka-iniingatan. Kagaya ng linta, magiging madulas ang katawan ko sa harapan ng kalaban. Wika ni Pablo sa kanyang sarili habang nagbabangkit ng ilang buhay na kataga. Matapos niya yung gawin, dahan-dahan naman niyang inipit sa paa niya ang mutsyang yon para pakawalan ang totoong bisa nito. Nang maramdaman niya ang paggaan ng kanyang katawan, marahan naman siyang lumapit sa tahanan ng buntis niyang pinsan. Nang mapagtanto niyang wala pa namang nangyayaring kakaiba sa paligid, kampante naman siyang umupo sa bahagi ng bakuran nito. Sa paglalim pa ng gabi, doon na dahan-dahang napapansin ni Pablo ang pagsisidatingan ng ilang mga ibon na tagapagmasid ng aswang. Hindi naglaon, nasipat niya ang malaking uri nito na bigla na lang dumapo sa talahiban. Maya-maya pa, naririnig na lamang niya ang nakakakilabot na pag-angil kung saan yun naman ang nagudyat para sa kanya na isagawa ang kanyang plano. Pagtayo ni Pablo sa kanyang kinatatayuan, doon niya nakita ang 3 aswang na patuwad na naglalakad. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya nito nagagawang masilayan dahil sa tangan niyang mutya ng linta. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nagdesisyon siyang sugurin ito para patayin. Paglapit niya sa kinaroroonan ng mga nilalang na yon, wala naman yung habas niyang pinagsasaksak. Sabay kaladkad sa mga katawan nito pabalik sa mga talahib. Dahil sa kakayahan niyang bulagin ang paningin ng mga aswang, kung kaya't hindi naging mahirap sa kanya napaslangin ang mga ito. Ayon kay Pablo, para lang siya noong kumakatay ng hayop, kagaya ng pagpatay niya ng mga aswang. Dagdag pa niya, sa ilang taon nilang pagsasama ng mutya, bistado na niya ang kakayahan nito at kahinaan. Napakamapanganib ng mutya ng linta para sa mga aswang kung malawak ang kalaman na gumagamit dito. Matapos niyang paslangin ang mga nilalang na yon, nagmadali naman siyang umuwi sa bahay ng kanyang tiyuhin. Habang binabagtas niya ang daan, biglang pumasok na lamang sa kanyang isipan ang isang responsibilidad na imposible para sa kanya na talikuran. Pakiramdam ni Pablo noon, hinahangad ng kanyang katawan ang muling makapagsilbi sa mga taong hindi na iba para sa kanya. Sa isip-isip niya, kung naninilbihan siya para sa pera, bakit di niya kailangang manilbihan ng libre sa mga taong nangangailangan ng kanyang talento? Nasisiguro din niya kung ipagsawalang bahala lang niya ang kanyang nararamdaman, maaari pang dumagdag pa ang mga batang inosente na pinaslang ng mga aswang. Dahil sa mga kaisipang yun, kung kaya't wala na ngang nagawa si Pablo, kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang puso. Nang makabalik na siya sa kanilang tahanan, noon ding mismong gabi,
ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya titigil na hindi niya malipol ang mga masamang nilalang sa kanilang lugar. Sa paglipas ng araw, naging kilabot itong si Pablo sa panig ng mga aswang. Pakiramdam noon ng mga nilalang, gabi-gabi umiikot ang kamatayan sa lugar na yon para lipulin ang kanilang uri. Hindi naman ito pinahintulutan ng matataas na uri ng kanilang lahi, kung kaya't para mapigilan ang takot nila kay Pablo sa kanilang lugar, gumawa yun ng pangkat na susupil sa kanyang kakayahan. Hindi pangkaraniwang ang tinatanga ng bawat pangkat dahil bawat isa sa mga ito ay mayroong dugo ng gapunan. Nang mapag-alaman naman niya ang tungkol dito, hinahanap niya ng hinahanap ang mga nilalang na yon hanggang sa dumating ang puntong nagkasalubong na nga ang kanilang mga landas. Isang gabi ng Huwebes, habang naglalakad si Pablo sa masukal na daan na nagdudugtong sa dalawang baryo, nasipat niya ang 10 kataong naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Pagharap ng mga ito, bigla naman niyang napansin na nagawa na siya nitong masilayan kahit nakataas na ang bisa ng kanyang mutya. Dahil sa kanyang nararamdaman, minabuti niyang ibaba ang kanyang pananggalang upang kampanting makipag-usap sa mga nilalang. Pagbungad niya sa harapan ng mga ito, bigla naman yung napaatras nang sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa, bigla namang umangil ang pinuno ng pangkat na yun habang nagwiwika sa kanya ng, "Ikaw ba ang pumatay sa aming mga kauri? Ano ang ginagawa ng kasapi dito ng mga lapiang malaya?" Wika ng gabunan. Para sa mga hindi nakakaalam, ang lapiang malaya ay isang uri ng samahan kung saan lahat ng kaanib dito tinuturo kung papaano salagin ang nakakamatay na sandatang ginawa ng mga tao gamit-gamit ang mga sarili nilang mga laman. Marami silang samahan ngayong pangkasalukuyan, ngunit sa kasamang palad, buwag na ang samahang ito at umiral na lamang ang kanilang mga aral sa mga taong minsang naging kasapi dito. Matagal nang tumiwalag doon si Pablo. Gawa ng ang pakay lamang niya sa pagkaanib dito kung papaano magkaroon ng ganong uri ng abilidad. Nang malaman na niya ang sikreto nito, naglaho na lamang siyang parang bula sa samahan. Doon na rin nag-umpisa ang kanyang panunungkulan sa isang pamilyang nagbabayad ng mga mamamatay tao para paslangin ang kakupitensya nito sa negosyo. Dahil sa aral at husay ni Pablo na pumatay, kung kaya't siya lamang ang tumagal sa pamilyang yon. Sa kanyang misyon, narating na niya ang iba't ibang lugar ng Pilipinas para hanapin ang mga taong inuutos sa kanya ng kanyang amo. Matapos niyang marinig ang mga sinabi ng nilalang, napangisi lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Hindi ko alam na malawak din pala ang saklaw ng dati kong kinaaniban.
Para malaman mo, kaibigan, matagal na akong tumiwalag sa samahang yan. Subalit hindi ko maaring ipagkaila sa iyo. Kabilang ako sa membro nilang na may husay na kakayahan ukol sa aral na kanilang sinisiwalat. Nais mong malaman? Pwede mo kong subukan. Yun nga lang, hindi ko masisiguro sa iyo kung makakaligtas ka pa sa oras na sinubok mo ang tangan ko. Dahil sa kanyang sinabi, bigla naman siyang pinapalibutan ng mga yon at kasabay nito ang buong pagsunggab nito sa kanyang kinaroroonan. Bago pa man tumalab sa kanya ang matatalas na kuko ng mga gabunan, agad naman niyang inhipa ng dasal ang mutya ng linta na siyang naging sanhi upang dumulas sa kanyang balat ang dulong parte ng kuko ng mga gabunan. Sa paglayo niya sa kinaroroonan nito, agad naman niyang itinaas ang kanyang sabulag nang sa gayoy subukang lituhin ang mga nilalang ukol sa totoo niyang kinaroroonan. Paglaho ng kanyang anyo sa harapan nito, dali-dali naman niyang binunot ang kanyang punyal at walang pagdadalawang isip na sinaksak ang isa sa mga gabunang yon. Sa pagbagsak nito sa lupa, agad naman siyang lumundag sa likod nito, sabay tahak ng daan patungo sa isa nitong kasama. Dahil sa bilis ng pagkilos noon ni Pablo, agad naman niyang napaslang ang 5 sa mga ito. Nang mapagtanto niyang kalahati na lang ang natira, nakapagdesisyon na siyang lumaban dito ng harap-harapan. Nang ibinaba na niya ang kanyang sabulag, galit namang nag-aangil ang mga gabunan. Paglitaw niya sa harapan ng mga nilalang, walang habas naman siya nitong sinugod. Subalit lahat ng kanyang natatamong sugat ay mabilis din namang naglalaho. Bukod kasi sa bisa ng mutya, gumagamit din siya ng mga katagang natutunan niya sa dating samahan niyang kinaaniban. Sapat na ang mga karunungang yun upang manatiling angat sa labanan sa mga gabunan. Sa patuloy ng kanilang pagtutuos, bakas noon ni Pablo ang paglalaro niya sa kanyang katunggali. Yung mga gabunan noon, halos mamatay-matay na sa kakasugod sa kanya. Subalit lahat ng mga atake nito, walang kahirap-hirap niyang nailagan. Dahil sa kanyang sitwasyon, kaya'y maging nag-isip ng paraan ang mga kalaban para pabagsakin siya. Sa pagsunod ng isa sa mga ito sa kinaroroonan niya, mabilis naman siyang umilag sa ginawang atake nito. Subalit hindi na niya napansin ang simpleng paglapit sa kanya ng isa pa nitong kasama. Bago pa man siya makalayo dito, nagawa na siya nitong masaksak sa baywang na siyang naging sanhi para mapasuka siya ng dugo. Paghugot ng gabunan sa matatalas nitong kuko, agad naman niya yung inundaya ng punyal sa dibdib na mabilisan namang tumagos sa likod nito. Dahil sa saksak na tinamo ng nilalang na yun, kung kaya't mabilis din naman itong nawala ng buhay. Bago pa man yun tuluyang bumagsak sa lupa, gulat naman ang 3 nitong kasama nang bigla-bigla na lang umusok ang sugat ni Pablo. Halos kisap mata lang noon ang naging pagitan nang biglang maglaho ang sakit
na nararamdaman ito sa kanyang sugat. Paghawi niya sa dugo na naroon sa kanyang bunganga, ngumisi lang naman siya sa mga nilalang na yon. Habang nagwiwi ka ng, "Sa kahit na anong aspeto, wala kayong tsansang manalo. Isa lang ang makapagligtas sa inyo, at yun ay ang ikubli ang inyong mga buntot habang dahan-dahang lumayo sa lugar na ito. Ito ang tandaan ninyo. Hanggat nabubuhay ako rito, hindi ko pahintulutan ang sinuman sa lahi nyo na basta-basta na lamang mangambala ng ordinaryong tao." Nang marinig naman yun ng mga gabunan, napilitan na yung umatras, bit-bit ang mga bangkay ng kanilang kasama. Magmula noon, hindi na naramdaman ni Pablo ang presensya ng mga aswang sa kanilang lugar. Pati ang mga sumunod na baryo, naglaho na lang ang mga aswang na para bang bula. Magamat hindi niya alam ang napagkasunduan ng angkan ng mga aswang, isa lang ang kanyang pinanghawakan, at yun ang pagkakaroon ng kapayapaan sa kanilang lugar laban sa mga nilalang na yon. Makalipas pa ang mga buwan, biniyayaan ng malusog na sanggol ang kanyang pinsan. Labis naman itong ikinatuwa ni Pablo dahil ayon sa asawa nito, isa yon sa pangarap nitong matagal nang inaasam. Hanggang sa tumanda na lamang si Pablo sa lugar na yon, wala pa ring nakakaalam ukol sa kanyang pagkatao, maliban lang sa kanyang pamilya, lalo na sa tinatangan niyang mutya na naging bansag noon, na mutya na kinakatakutan ng mga aswang.